Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Friday, September 4, 2025. So, finally, nagkaroon na rin ng berde, yung galaw na market natin. Ayan, nag-close tayo ng 0.39%. Medyo marami din tayo nakita ng mga blue chips, maliban siguro kay URC, na may, at saka plus, na umarangkada naman for today's trading natin. So, medyo lumalaban ng konti kasi pa-oversold na yung majority ng mga blue chips na stocks natin. Kailan net foreign sell pa rin. So, ghost month pa rin. 255.14 million net foreign sell. Tapos pansin nyo siguro yung mga gumagalaw pa rin sa stocks natin, yung mga pinag-uusapan natin last time. So, nabuhay ulit sina telco players ng umaga. Sila yung nanguna, sina Now, TBGI, and then ito sina Lode, yung mga trending stocks, and then yung ibang mga mining stocks natin. Pero pagdating ng closing, medyo umabol naman ng konti yung ibang o nag-steady yung ibang mga blue chips natin. Okay? So pag-usapan natin yung mga dami pumipitik na stocks, yung mga pumitik na stocks po natin. Global market, kagabi okay yung galaw ng US market, hindi ko napansin yung futures niya. And then crypto, alam mo nasa 111K pa rin si Bitcoins po natin. Okay, so ito po yung ating mga trending stocks. Nanguna sa lisan ulit natin. So lalaki ng sipa ng mga to. Now, so nag-up siya ng 13.92%. Parang may catalyst yata to. Meron siyang partnership. And then syempre, telco players pa rin. 406.58K net foreign sale. SCP, naku, napakawalan ko na maaga to. Nag-up siya, nagbenta na ako kahapon eh. Dito kay SCP natin, market siya ng 7.9%. Panalo, panalo pa rin, kaya lang medyo sayang din, di ba? Yung 7.9% for today's trading. Tapos si Lode, ayan, dalawang araw nating nakita, nag-drop siya ng more than 20% and then ngayon, bumabawi naman siya. So nag-up siya ng 8.57%. And meron siyang 276K net foreign sell. Tapos si PhilWeb, nag-up din siya. Buti pa si PhilWeb, no? Wala na si Plus. Laglag yung alaga natin. So nag-up siya na 6.22%. And meron siyang 4.22 million net foreign buy. APX, malit lang, pero diretso. May breakout kaya ata. So 1.47% and meron siyang parang all-time high si ano, parang all-time high si ano, APX. Meron siyang net foreign buy na 24.35 million and then OGP, diretso pa rin kahit na tapos na yung ex-date niya. So meron siyang 2.7%. So mga mining stocks. Meron siyang 7.30 million net foreign sell. Okay? So kung sino yung mga sikat na stocks, sila pa rin po yung mga gumagalaw. SPNC, gumalaw kanina. Ayan, so kung hindi napansin. Disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po. Huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow po ako dito sa ating Palabit Trader na YouTube channel para update ka po sa reviews natin or kung gusto mo kasi start of the month, sali ka lang po dito sa trading community naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa mga usual viewers na market natin. Medyo late pa rin ako mag-upload. No? Mga alas 9 na yata. Company reviews, mga sample trades sa market, double check mo na lang. Indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management na ginagawa. And then PSE stock market studies, yung mga learnings po natin sa PSE market. And then follow mo ako dito sa ating Palabit Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games. So pinag-usapan natin kahapon si CRAT D2C, bagong token. So ayaw mo lang nag-comment. Okay ba si ano, probit.com. So meron siyang launchpad doon. Ayan. Meron tayong English Tagalog version and then re-release din natin yung ating English version. Ayan. So, foreigner yung ano, yung nagpa-review sa atin. And then, sa social media, follow po ako dito sa ating Facebook account na Palabit Trader para updated ka sa mga posts or Facebook page. Bodega Pick, yung mga articles natin. Ayan, check mo lang po. Yung ating Twitter. Ayan, tignan natin. Meron ng summary. So, nakuha ko na yung pinaka-summary. Pag-usapan natin ng konti. Okay. So based dito sa Galawan, nag-up naman, Verdi naman majority ng stocks, 0.39%. So pinakamalakas pa rin si mining,
1.08% at saka si property nag-bounce ng 1.08%. Okay? So, kailan pangit pa rin 237.92 million net foreign sale. Hopefully, hanggang bukas na lang yung negative selling natin kasi dire-diretso na eh. Ilang araw na diretsong laglag po yung yung buong market. Okay? So, foreign funds sold, BDO, BPI, CUL, ASEN, FGen, Meralco, DNL, Jollibee, RFM, ABA, ACDMC, CPG, Philrits, Globe, Converge, Now, MAC, Bloom, Plus, Pure Gold, Robinsons Retail, SSI, at saka si OGP. So ito yung mga binili, foreign funds bought, PNB, Security Bank, PSE, AP, FPH, SCC, CNPF, Keeper Monde, IMI, Boytes, JT Cap, GGS, Ali, Erich, Meg, Tel Dito, ICT, Web, 7, Wilcon, APX, Nickel, at saka CPX. Ayan, binubomba yung mga mining stocks natin. Okay? So, Bilyar Executives, appeal 12 million, SEC fine over trillion peso Bilyar, land disclosure lapses. Ayan. So, dineclare nila trilyones yung halaga ng tatlong properties na inacquire nila. Sa kanila din naman yon, in-appreciate niya. Pero nung magkagipitan, 8, 8.6 yata yon, 8.6 billion lang yung dineclare na value niya after yun, punahin ng SEC. Kaya pinagmumulta sila. Kaya mainit sina di ba? Sina Villar Stock. So tapos si yung Cypor natin, di ba? Sa rather yung stock natin na yun, si Prit, medyo affected din siya. Ayan. So, medyo mainit yung mga Villar stocks. Okay? So, yung closing natin kanina, mas marami yung blue chips. ASEAN pala yung pinakamalakas. So, nag-up siya ng 4.59%. Tapos si Globe, 3.68%. CNPF, 1.71%. PLDT, 1.69%. So, yung mga bumagsak, URC, minus 4% plus, minus 2.01%. AGI, minus 1.5%. And then San Miguel, minus 1.34%. Okay. So, JT Cap, MPIC unit weighing prime water acquisition, power industry, DOE studying the impact of coal mining shutdown, Alter prepares common share conversion. Okay. Baka ito yung cost ng pag-drop ng mga price action niya. DigiPlus, the company behind game platforms, won 6 prestigious awards. Kaya lang yung price laglag. So finally, we told clients why this is a bad deal for Sun, especially for minority shareholders. Ayan, yung mga meron Sun. Pumitik yung isang araw si Sun natin. Asian stocks rose supported by tech names as investors filed back into risk assets. Baka bumagsak na si Gold. URC received Silver Award. Bakit siya bumagsak ng 4%? Nung alas 10, so medyo matagal tayong nag-stay sa 0.4% kanina umaga. So halos nakaset na ako sino yung nanalo sa market natin kanina. Okay. Alice cost of debt this year projected at 5.6%. Sharing interview ni Ma'am April Tan o BBM. Ayan, kaya malakas ba yung mining stocks? Science mining tax law as Philippines seeks more investment. So APX, PX, LC, OGP at saka si Nickel. Okay? Las 12, mas marami yung Verde. Si Globe ASN pa rin. Si Plus, Verde ka din umaga. Ayan. So, anyway, laglag naman siya. Pagdating ng closing, Prit, might have found a bottom. Lumaban din pala nung umaga si Prit, no? Nag-up yata siya ulit ng around 7%. And congrats. Medyo negative ako sa kanya kahapon. With its annualized yield falling in range with Villar family siblings. Okay. So, Prit looks like it found its bottom. OGP had a huge day. So, another huge day for 2 days trading natin. Tapos ito yung closing US market. Okay naman siya kahit pa paano. And then, okay. Okay, so saan yan? Kay Mercado Barkada natin. Okay. So yun lang yung nakita natin na balita. Holiday na naman dito. Bukas, sa Philippines, hindi, no? Ayan, may pasok tayo kasi wala akong nakitang trading. Ayan, so guys, yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading sa market, sali lang po kayo dito sa group natin, yung mga nakasali na. Pa-message po ako sa Facebook or sa Messenger para may sama ko kayo sa
sa chat area natin. Okay? So, yun lang yung ating patalastas. Balik tayo dito sa index. Okay. So, good sign kahit paano. Medyo lumaban siya, pero hindi ko muna tatanggalin sa 6K yung pinaka-support of 5.9. Kasi may gap dyan and then wala pa rin naman yung net foreign buy-in. So, good sign, good sign. Medyo nagkaroon siya, nag-bounce na siya. Pero hindi kasi Dow G, no? Mas malakas yung natin pag Dow G yung yung price action niya. So, ganyan pa rin, hindi natin mapag-wet. So, 6,106.92, 255 million net foreign buy. Okay? So, mga winners, now, lakas ang volume ni now, Yun, no? So, 13.92, si Lode, bounce, 8.57, ba? Parang sinusundan yung MA9. SGP, 7.9 sa mga nagbenta dito. Ayan. Kala ko peak na eh. Meron pa pala mas peak. Ayan. So, congrats po yung mga nag-stay. Tapos si TBGI, 6.49. So, lumaban sila. 6.22 si Web. Kataw si Web ngayon. Okay, next. Si LC, 5.56. Ganda rin yung setup. Padiretso na to. Si LC natin, 5.56. Binombo pala ng closing to. Tapos si ASEN, ayan. So finally, nag-up siya, 51.08. SPNEC, nag-bounce, 4.58. ABA, 3.92. Then si Nickel, 3.15%. OGP, ayun oh, ganda ng galaw ni OGP. 2.7%. And lastly, may volume CNPF, 1.71%. Okay? So sa losers natin, sino to? Si Cebu, Pacific. Ang laki, okay. May dividends naman siya. Ang laki, oh. 18%. Oh, panalo. 18% dividends. Kailang kinain din niya. Tapos si X, walang volume. O, konti lang yata bumagsak si Villar. So, alam niyo na kung bakit siya medyo negative sentiment. So, mali kasi yung, yung assessment niya sa lupa. PX, minus 3.13. And then, yung may volume na lang. Si Plus, minus 2.01. And top, minus 1.32%. Okay? So, yun po yung mga movers ng market. Silip tayo ng konti sa global markets natin. Ano ba nangyari? Hindi ko napansin kanina. Okay, so para maganda yung futures. So S&P futures 0.18, Dow futures negative 0.03, Nasdaq 0.27%. Okay. Mukhang maganda sila mamaya. Pero sa Europe stocks pullback, tapos Asian stocks mix. Mix pa rin. Okay. May mixing pa rin tayo. Tapos sa crypto 111K pa rin nga si Bitcoin. Pero parang mas marami yata yung mapula. Mapula yung mga chart to. Ethereum 4.4K pero up siya 1.41. XRP 2.8, BNB 849, Sol 208, si Dodge minus 0.26%. Okay, so yun po yung ating global market. Visit natin ngayon yung ating trending stocks. Okay, so unahin nga po natin si Now Corporation. Buhay pa to na mahimigay pa ng regalo si Now Corporation. Ayan, so halos mag-breakout siya kanina. Nag-close tayo ng 13.92, 406K net foreign sale and then sinakto 0.9. So bukas kaya hindi kaya profit taking na to si Now Corporation natin. So on the way siya ulit, nabuhay ulit yung piso natin sa kanya. No? Okay? So mas incline ng mag-breakout ngayon ng piso kasi nag-flag formation. Tingnan natin bukas kasi mataas na yung yung ginalaw niya. So yung support niya nandito sa actually pinaka-support natin nandito sa MA9. Ayan, so diyan siya kasi nagkaroon ng bounce. Parang ayaw na niya i-close yung gap dito padiretso yung price action natin. So congrats, advance na lang kung umabot tayo ng SOPI bukas sa mga tradings natin kasi lakas ng volume 42 million, no? Ngayon. So, incline ako na makita na buhay itong sinaw na as compared last time na nagpo-pullback na naman siya. Okay? So, buhay. Merong volume si Now Corporation. Next, SCP. Nako. Napaaga na naman yung benta natin. Ayan. So, pumitik pa. Hindi natin kasi kabisado itong mga to, no? Akala mo yun na yung peak niya pero meron pa pala. Iaakyat. Parabolic na tayo na all-time high na ba?
O papunta na sa gap. Okay, may gap pala tayo dito. Nagkaroon siya ng dividends ba to o malakas na dividends ba to? Kaya nag-drop last time. O parang ano to, share, stock dividends, no? So anyway, on the way na siya para, no, may, ang ganda niya. Pag na-break yung gap, no? Ang laki ng gap na yan, nung nagkaroon siya ng pullback. So tingnan natin kung mag-break pa yung 16.58, overbought pa rin siya. So hindi pa naman siya pullback ng malakas and then diretso yung pinaka-price action. Ayan. So meron siyang 2% dito. Tingnan natin kung i-break niya yan for the coming few days. Okay? So, sa earnings, okay naman yung earnings niya nung second quarter. Congrats na lang po. At ako'y weak hands pagdating dito kay uh, SCP natin. So, meron tayong support dito sa malapit sa 14.6 o baba natin, no? Mga 14.2. Ayan, mga 14.2. O MA9 yung pinaka-support natin sa kanya. Parabolic na hindi na kaya drawing ng ano. Trendline si SCP. So 16.12, 7.9% in close, up, and then 14.82 million net foreign buy. Next, yung idol ulit natin, buhay ulit ah. So after mapansin ng dalawang araw na negative, nabuhay ulit. Tinitik ulit si ano, si Lodi natin. Kailan parang nagda-doji yung ano, yung candles natin. So anyway, nag-bounce naman siya. Lakas ah. So yung drawing ko yata sa kanya kapon dito pa sa ano 0.63 yung retest niya pero dumidiretso pa rin. So medyo parabolic din ng konti yung price action natin, very bullish nga talaga siya. Oh. Tapos yung MACD okay na rin yung ano yung galawan niya. Ayan. So may volume naman. Tingin natin is buhay pa for the short term si Lotte. So nag-close siya 0.76, 8.57% up and 276K net foreign sell. Next, PhilWeb. Naku, buti pa si PhilWeb. Si Plus natin na iwan na. Okay, so ang ganda ng galaw niya, no? So hindi siya nag-Dow G. Parang flag formation nga yung ano ginalaw niya eh. Asa na ba tayo? Naku, pabalik na. Okay, congrats na lang po. Yung mga malalakas yung loob. So, 6 pesos, yung pinaka-next na resistance. Pag nag-break tayo bukas, hopefully hindi siya trap dito sa 5.35 na pinaka-peak niya last time kasi medyo nagtipik na rin yung ano niya, yung RSI niya nandito na rin sa overbought condition. Okay? So, ano ang balita kaya ano, Abra mining natin? Wala na ako nakita na ano pinakabagong balita sa kanya. So, nag-close siya 5.12 tapos 6.22% up, 4.22 million net foreign buy. Ayan. So hopefully walang trap bukas kasi Friday na naman, di ba? Yung ating market. Okay, next, APX. Parang ayaw ko tuloy bitawan si APX. Ang daming pumipitik na stocks. So ganun din, pares din yung pinaka-itsura niya. Medyo overbought ng konti siya, no? Na APX natin. So bullish yung RSI and bullish din yung dito sa indicators yung MACD formation natin. So meron siyang 52 weeks high, very good. Yun oh. So tignan natin. Ano ba yung pinaka parang may big picture siya dito ah. So kasi kung ito yung guguhitan ko and then clone natin to. Galit na galit si Vince Diesel sa mga BPWH natin. Ayan. So okay, tignan natin kung abot ng 8. 8 na lang muna siguro no. Pinaka-resistance natin para kay APX kasi Friday naman bukas. Ayan, 8. Tingnan natin. So, pero yung big picture niya ito. Ayan. Ayan, nag-hope tayo na umabot siya ng 8 pesos. So, nag-close siya 7.58, 1.47% up, and 24.35 million net foreign buy. And then lastly, OGP, diretso din. So, panalo, mga mining stocks talaga. Ayan. So, ganda. Ng galaw, overbought pa rin siya as of now. Very bullish din yung RSI natin. Galing, no? Dire-diretso yung galaw niya. Ganda ng RSI level ni OGP. Kaya na tayo pasakayin. So, and then nag-up din yung itsura ng MACD formation. So, all-time high to, di ba? All-time high. So, walang resistance. All-time high. So, tignan natin yung kanyang Fibonacci. Pwede ba to? Tingnan natin ha. Okay, so meron tayo resistance dito sa 22. Okay, pwede.
Ayan. So, tignan nyo lang po kung holders kayo and pinaka-support. Sundan mo na lang yung MA20 at saka MA9 na galawan natin. Okay, so nag-close siya 20.95, 2.7% up and 7.30 million net foreign sell. Okay, so yun na lang muna. Namamayagpag pa rin yung mga trending stocks natin and at least kahit pa paano may gumalaw ng konti, nag-bounce ng konti sa mga blue chip na stocks naman. So tingnan natin bukas, hopefully hindi trap yung galaw natin for today. And as usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palapa Trader na Crypto Koto channel. Join ka na lang sa group, Crypto Koto, Facebook account, Facebook page, Kodekipik, Twitter, and Patreon sa mga sunod guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang, maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.